Marcos Jr. nagtalumpati sa ginanap na 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women sa New York City. Layo ng naturang pagtitipon na dinuluhan din ng iba't ibang matataas na lider ng mga bansa ay masiguro at mapalakas ang hustisya sa bawat kababaihan. Sa naging pahayag ni Pangulong Marcos, binida niya na sa ating bansa ay matagal nang naniniwala sa pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan bagamat hindi ito usapin ng pagiging patas kundi isang pundasyon. Binigyang diin din ng Pangulo na mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bansa ang mga kababaihang Pilipino sa iba't ibang larangan. Dagdag pa rito ang pagpapalakas ng proteksyon sa mga kababaihan, oportunidad para sa lahat at pagtaguyod sa kanilang pamumuno sa lahat ng sektor ng lipunan. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Filipino women have always stood at the center of our national life, as leaders in government and business, as innovators, educators, health workers, entrepreneurs, and as a steady strength within families and communities. Their contributions continue to shape our democracy, our economy, and our national character. True equality requires not only policy change, but cultural change. Excellencies, the world today faces many challenges: conflict, climate change, economic uncertainty, and rapid technological transformation. But there is one principle that remains beyond question. We cannot hope to solve the great challenges of our time if half of our humanity is excluded from shaping those solutions. Women must be present wherever decisions are made, in government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause, because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. Sa ibang balita, tinalakay sa pagdinig ng House of Representatives ang mga panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna na rin ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Narito ang kabuuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Through a joint resolution ay para bang sa emergency powers naghihintay ka pa ng sobrang magipit yung mamamayan bago ka umaksyon o kaya naghihintay ka pa ng masabi mong krisis bago kumilos. Samantalang ngayon pa lang sinasabi na sa atin ng taong bayan na danas na nila yung paghihirap. Sa nasabing pagdinig sa suspensyon ng fuel excise tax, kabilang sa mga panukala ang House Bill 8292 na inihain ni Speaker Bogie D. III at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naglalayong pahintulutan ang Pangulo na bawasan o ipatigil muna ang buwis sa petrolyo kapag may krisis sa ekonomiya o bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng panukala na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produkto sa mga sektor na direktang naapektuhan, tulad ng mga magsasaka, mangingisda, public transport operators, maliit na negosyo at mga pamilyang may mababang kita. I said if we pass the empowering the president and he suspends excise tax, and yet it does not inure to the benefit of the regular consumer, na hindi niya mararamdaman yung epekto, baliwala. Itong pinaghihirapan ng ating gobyerno na sakripisyo tayo sa revenue, pero ang thinking natin is, imbis sa kolektahin natin yung buwis, parang ibinabalik natin sa taong bayan na yun para makatulong sa kanya sa napaka-extraordinaryong panahon na ito. Samantala, sinabi ng Malacanang na handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukala upang mapabilis ang pagtalakay at pagpasa nito sa Kongreso. Kung maaprubahan, maaaring pansamantalang suspindihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax
sa mga produktong petrolyo kung aabot sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng 3 buwan. O kung may pambansang krisis na magdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Actually, ang pinakamagandang nagpupulis na tiyakin na bumababa yung presyo is the fact that it's a deregulated market. Market competition, market forces brings the price down. Alam ng Petron yan. Pinag-aaralan din ng Kamara ang iba pang panukala na tuluyang magbabawas o mag-aalis ng excise tax sa fuel upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Patuloy namang dinidinig ng mga mambabatas ang iba't ibang panukala kaugnay sa pagbabawas ng buwis sa langis, habang sinusuri ang mga posibleng hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inilunsad ng Bureau of Customs o BOC ang bagong Electronic Certificate of Payment o ECP system na layong pabilisin at ganap na gawing digital ang pagproseso ng bayarin sa mga inaangkat na sasakyan. Ayon sa BOC, direktang nakakonekta na ang bagong sistema sa Land Transportation Office o LTO, kaya mas mabilis na maipapasa ang impormasyon tungkol sa bayad na buwis at dokumento ng mga imported na sasakyan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang manual verification at matitiyak ang mas mabilis, mas ligtas at mas transparent na transaksyon sa pagitan ng mga ahensya at stakeholders. Dagdag pa ng BOC, inaasahang mapapabilis din ito ang proseso ng vehicle registration habang pinatitibay ang digital transformation sa serbisyo ng pamahalaan. Samantala, pinag-uusapan ng Department of Migrant Workers o DMW sa Cordillera at Commission on Higher Education o CHED ang posibleng partnership upang mapalakas ang kampanya kontra illegal recruitment at human trafficking sa mga kolehiyo at universidad sa rehiyon. Layunin ng panukala na maisama sa kurikulum ng mga higher education institution ang impormasyon at kaalaman tungkol sa panganib ng illegal recruitment sa ilalim ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Campaign. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang ganitong hakbang, lalo't dumarami ang mga estudyanteng sumasali sa international internship at overseas programs. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, inaasahang magiging mas maingat at mas handa ang mga kabataang Pilipino laban sa mga modus ng illegal recruiters. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.